Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya rin. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. at ako'y labis na natutuwa na muli akong narito upang magbahagi ng aral ni Hesus para sa iyong buhay. Isang mensahe na nagbago ng aking kwento noon pang matagal na panahon. Ipapaliwanag ko kung bakit at ngayon ay pagkakataon mo na hindi ka narito ng walang dahilan. May espesyal na plano ang Diyos para sa iyo. At higit sa lahat, gusto kanyang turuan kung paano tumugon ng tama sa harap ng mga problema, sa mga kasinungalingang ginagawa ng ibang tao. Nais ng Diyos na matulad ka kay Jesus. Sinasabi ng Biblia, mga kapatid, doon sa aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 28 pataas, na sinasabi na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay upang magtulungan para sa ating kabutihan, para tayo ay maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Kaya, iyon ang pinakamataas na layunin. Bawat laban na pinagdadaanan mo, bawat sandali ng kahinaan, ng pagkadapa, lahat ng iyan, gusto ng Diyos na makipagtulungan para sa iyong kabutihan, para mas lalong makita si Jesus sa pamamagitan mo. Amen. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Pedro, siya ay makadiyos ngunit nagkamali rin sa maraming paraan. Itinanggi niya si Jesus sa oras na pinakakailangan siya ni Kristo. Nagkamali siya ng 3 beses doon sa sandaling iyon, pero kinakailangan iyon para maitanim ni Jesus sa kanyang puso ang tunay na karakter. Dapat tigilan ni Pedro ang pagiging duwag at matatakutin at dapat maging matapang siyang lalaki. At sinasabi sa Biblia na, nang mamatay at muling nabuhay si Jesus, ipinadala ang Espiritu Santo sa mga disipulo. At mula noon, naging matapang si Pedro. Matapang, nagsimula siyang mangaral ng buong tapang sa pangalan ni Jesus. At libo-libo ang mga taong nagbalik loob. At alam ko na ikaw na narito ngayon ay may hangaring mapasaya ang Diyos at magamit ng Panginoon. Walang mas hihigit pang kasiyahan kaysa sa magamit ng Diyos ang ating buhay para maabot ang ibang tao. Hindi ba totoo? Palagi kong hinihiling na ibahagi mo ang mga panalangin ito dahil maaari itong magligtas ng buhay. May mga tao, mga kapatid, na hindi pumupunta sa mga simbahan, may mga tao na hindi magbabasa ng Biblia. Pero kung ipapasa mo sa kanila ang isang video at sasabihin mo, tingnan mo, Diyos, hinipo ang puso ko para ibahagi ang mensaheng ito sa iyo. Maaaring magbukas ito sa kanya sa Ebanghelyo. Amen. Kaya magsimula na tayo. Gusto ko lang hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel, ikaw na bago pa lang dito. I-click ang mag-subscribe button, pagkatapos i-activate ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat para hindi ka mahuli sa mga susunod na video na ilalagay ko. Sige mga kapatid, hayaan ninyong simulan ko ang mensahe ngayon sa pamamagitan ng kaunting kwento tungkol sa sarili ko, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nagbagong loob ako noong 2002. Bata pa ako noon. Sa pananampalataya, tanging pananampalataya lang ang meron ako. Ngunit malaki ang nais kong malaman ang kalooban ng Diyos para sa buhay ko sa malinaw na paraan. Ginamit ng Diyos ang isang matandang babae para mangusap siya sa akin ng malalim. Talagang umiyak ako ng sobra. Iyon ang araw na nakita ko ang isang anghel at sinabi ng Diyos, "Anak ko, magiging pastor ka at magdadala ng maraming tupa sa aking harapan. Maraming tao na nawawala, makakahanap sila ng liwanag sa pamamagitan mo." Mga kapatid, napakaganda noon, napakatindi, pero hindi ko inakala na may kapalit pala ang lahat ng iyon. Kailangang pagdaanan ng bawat Kristiyano ang kapalit na iyon. Iyan ang halaga ng pagdadala ng sariling krus at madalas na pagiging biktima ng kawalang katarungan. May mga tao na mag-iimbento ng kasinungalingan at mag-aakusa sa iyo at madalas wala kang magagawa para maiwasan iyon. Naalala ko nung nagsimula ako sa internet, iyon ay tawag ng Diyos para sa akin. Dahil sa sarili kong simbahan, hindi kinilala ng mga tao ang aking tawag. Sinabi pa nilang pangit, mahina, at nakakaantok daw ang mga mensahe ko. Mga kapatid, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi iyon madali, pero kailangan iyon. Dahil, sa totoo lang, ayaw ng Diyos na sa simbahan ko lang ako mangaral. Gusto ng Diyos na maraming tao ang makarating sa kaluwalhatian niya. Amen. Para magamit niya ako, mga kapatid, ang Diyos. Madalas niyang kailangang ayusin ang ugali at ego ko. Alam mo yon, lahat tayo ay kailangang ayusin sa bahaging iyan. Dahil ang Diyos, nais niya na lahat ng kanyang mga anak ay maging katulad ni Jesus. Amen. At kung meron tayong nasa puso natin na kagustuhang makilala ng mga tao, na purihin, hindi iyon tama. At naaalala ko noong simula, ginagawa ko ang lahat ng tama.
Sa buong buhay ko bilang Kristiyano, palagi kong sinikap na maging tama kaysa magkamali dahil ayokong mapagsabihan. At sinasabi ng Biblia na dapat tayong mamuhay ng walang kapintasan, ibig sabihin, mamuhay tayo sa paraang walang dahilan ang mga tao para pagsabihan tayo. Kaya lagi kong sinikap na maging halimbawa, maging mabuting Kristiyano sa lahat ng aspeto. Pero mga kapatid, kahit lagi tayong tama at maganda ang intensyon, madalas hindi naniniwala sa akin ang mga tao. At sa kung anong dahilan na Diyos lang ang nakakaalam, gumagawa sila ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Noong simula dito sa internet, maraming tao ang nagsalita ng masama tungkol sa akin. Masama at nakakalungkot talaga para sa akin. At madalas akong nagdarasal, humihiling sa Diyos na sana yung ibang tao na naniwala sa mga kasinungalingan na yon, sana makita nila na puro kasinungalingan lang talaga lahat ng yon. Ako na ang may hawak ng katotohanan. Tama naman ang intensyon ko, pero mga kapatid, kinailangan kong matuto. Hindi ko kayang baguhin ang damdamin ng iba. Hindi ko magagawa na lahat ng tao na ngayon ay maaaring hindi sumasang-ayon sa sinabi ko o hindi ako gusto sa kahit anong dahilan. Dahil imposibleng mapasaya ang milyong-milyong tao. Isipin mo si Jesus. Kahit ginagawa niya ang lahat ng perpekto. Kahit ganoon, marami pa rin siyang hindi napasaya. Maraming tao ang nagsalita ng masama tungkol sa kanya, nag-imbento ng mga kasinungalingan. Kaya kung si Jesus nga hindi napasaya ang lahat, paano pa kaya tayo? Ako, na isang karaniwang makasalanang mortal, ay nagkakamali. Kaya kinailangan kong matutunan mga kapatid na hindi ko kayang baguhin ang puso ng mga tao. May isang bagay akong natutunan sa paglalakbay. Alam mo kung ano yon? Natutunan ko na hindi ko kailangang palugurin ang lahat ng tao at hindi ko kailangang hanapin ang pag-aproba ng lahat ng tao. Ang kailangan ko lang talaga ay alagaan ang mga tupa na ipinagkatiwala sa akin ng Ama. Yun lang ang kailangan ko. Kailangan ko lang gawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. At yon ang mahirap. Dahil kapag nagpasya kang sumunod lang sa Diyos, sabihin ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, maraming tao ang tumatanggi. Maraming tao ang nainggit. Mga kapatid, sa kasamaang palad, nangyayari talaga yan. Lalo na sa mga namumuno. Sobrang selosan. Alam mo yon? May selos ang mga pastor sa isa't isa. Minsan hinahatak pa pababa ang kapwa. Hindi ko sinasabing lahat sila ganun. Salamat sa Diyos. Pero meron talagang maraming leader na mali ang focus. Inuuna ang sariling kapakanan. Kaya, hindi ko nilalahat. Pero sinasabi ko lang na hindi madali ang magdala ng pagpapahid. Hindi madali ang lumakad sa landas na inilaan ng Diyos para sa atin. At sana magsilbing aral din ito sa iyo. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng mga tao. Natuto ako na ang mga tao ay patuloy na magsisinungaling, patuloy na maninira, at hindi natin kayang pigilan yon. Ang dapat nating gawin ay laging magpatawad, laging tularan ang ugali ni Jesus. Hindi gumaganti ng masama, kundi hangad nating mapasaya ang puso ng Ama. Amen. Kaya gusto kong basahin ito sa iyo ng mabilis, dahil tayo ay mananalangin na. Gusto kong basahin sa iyo ang nakasulat sa Juan, Kabanata 10, mula talata 23 pataas. Pansinin at basahin ang nakasulat. Nasa templo si Jesus, naglalakad sa portiko ni Solomon, kaya't nilapitan siya ng mga Hudyo at tinanong, hanggang kailan mo kami pananatilihin sa pag-aalinlangan? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ng hayagan. Kaya't sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyong lahat, ngunit hindi kayo naniniwala. Ang mga gawa na ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano kahalaga ang aral na makukuha natin dito. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, hindi kayo naniniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kahit na gawin ko ang lahat ng mga gawa, kahit na bumuhay ako ng mga patay, kahit na magpagaling ako ng mga may sakit, hindi pa rin kayo maniniwala sa akin. Pero ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, tinatawag ko sila at sumusunod sila sa akin. At mga kapatid, ito ay naging balsamo para sa aking puso. Natutunan ko na hindi ko kailangang hanapin ang pag-aproba ng lahat ng tao. Hindi ko kailangan na maniwala sa akin ang mga tao. Kailangan ko lang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at ang ebanghelyo para sa mga tupa na ipinagkatiwala sa akin ng Ama. Amen. Patuloy na sinabi ni Jesus, ibinibigay ko ang buhay na walang hanggan sa aking mga tupa at hindi sila mapapahamak.
Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay higit na dakila kaysa sa lahat, at walang sinuman ang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Aleluya! Kaya, sinasabi ni Jesus, tingnan ninyo, maaaring hindi kayo maniwala sa akin. Maaaring siraan ninyo ako. Maaaring batikusin ninyo ako. At iyon nga talaga ang nangyari. Hindi ba't totoo? Tinawag ng mga tao si Jesus na matakaw at manginginom. Kapag nagpapalaya si Jesus ng demonyo, sinasabi nila na ginagawa niya ito sa tulong ni Beelzebub. Kaya daw siya nakakapagpalayas ng demonyo. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, pwede ninyong siraan ako, pero huwag ninyong siraan ang Espiritu Santo. Huwag lapastanganin ang Espiritu Santo dahil hindi kayo mapapatawad. Bakit? Dahil ang Espiritu Santo ang siyang nagpapakumbinsi sa atin tungkol sa kasalanan. Kaya kapag tinutulan natin ang gawa ng Espiritu Santo, hindi natin matatanggap ang awa ng Ama dahil siya ang nagpapakita ng ating pagkakamali. Kaya mga kapatid, alam ni Jesus na hindi niya kayang mapasaya ang lahat at hindi rin lahat ay maniniwala sa Kanya. Pero alam niya na ang mga tupa na ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama, ang mga iyon ay hindi niya pababayaan. Ang mga iyon ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, aalagaan, didisiplinahin at yayakapin niya. Naiintindihan mo ba ngayon? Ang mensaheng ito ay para sa iyo na madalas gustong mapasaya ang lahat at ikaw ay nabibigo, ikaw ay nadidismaya. Huwag mong piliin ang ganitong buhay, tularan si Jesus at panatilihing payapa ang konsensya. Bigyang lugod ang Ama, hindi ang tao. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Marami pa rin kasinungalingang ikinakalat mula noon panahon ni Jesus hanggang ngayon. May mga tao pa rin na naniniwala na si Jesus ay hindi Mesiyas o tagapagligtas. Kaya patuloy silang naniniwala sa parehong kasinungalingan. Paano naman tayo mga kapatid? Ngayon, sinusubukan nating lampasan lahat ng sitwasyon. Nakakainis kasi madalas, lalo na sa internet, hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng tao. Kung gusto ng mga tao na magsalita ng kasinungalingan tungkol sa akin, gagawin nila yon. Kung mag-aakusa sila ng mali, gagawin din nila yon. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng malayang pagpapasya. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na pumili. Hindi ba't totoo yon? Kaya, dapat lang tayong magtiwala na nasa tamang landas tayo. Payapa ang konsensya namin na wala kaming ginawang masama sa kahit sino at yon ang pinakamahalaga. At sigurado ako na ipapakita ng Diyos sa maraming tao na ginagawa namin ang kalooban ng Ama at tama ang intensyon namin. Amen. Kung ayaw maniwala ng iba, pasensya na lang. Kaya ngayon kukunin ko na ang langis ng pagpapahid at pahiran ko ang aking kamay. At tayo ay mag-aalay ng panalangin para sa iyong buhay. Naniniwala ako na ngayon ay araw ng mga himala. Naniniwala ako na mangyayari ang mga gawa ng Panginoon. At ikaw ay hihipuin ng banal na Espiritu ng Diyos. Papuri sa Diyos. Kung ikaw ay nahipo, hinihiling ko lang na isulat mo dito. Nagsalita sa akin ang Diyos ngayon. Ito ay magpapalakas ng loob ng ibang tao. Tama ba? At tayo ay mananalangin ngayon. Iuunat ko ang aking mga kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata at hihipuin ng Diyos ang iyong buhay at ipagdarasal din natin ang iyong mga kahilingan. Tama ba? Manalangin tayo, Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Ako ay lumalapit sa iyong presensya sa mga sandaling ito. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ginawa at ginagawa mo. At pinupuri kita sa napaka-espesyal na sandaling ito. Ama, salamat dahil narinig ng mga taong ito ang iyong salita. Tinanggap nila ang pagkaing nagmula sa iyong puso. At naniniwala ako, Ama, na ang salitang ito ay magbubunga. Magbabago ang mga tao simula ngayon. Magsisimula silang higit na magtiwala sa iyo at mas kaunti ang aasahan sa kapwa-tao. O Diyos ko, hinihiling ko ngayon na ang pagpapahid ng Espiritu Santo ay dumating sa mga buhay na ito. Ngayon nadalhin mo ang kagalingan at pagpapanumbalik. Ako'y nananalangin sa mga sandaling ito para sa mga taong ito na nadidismaya, nalulungkot dahil binigo sila ng kapwa-tao, nadismaya sila ng kapwa-tao. Ngunit, Panginoong Jesus, naniniwala akong hindi mo kami bibiguin o iiwan. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, O Ama, na palakasin mo kami sa araw na ito. Naway mapuno ang puso namin ng katiyakan na lahat ay magtutulungan para sa aming ikabubuti. Marami ngayon, Ama, ang naghihirap dahil sa hindi makatarungan at masasamang salita. Ngunit, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Naniniwalang ikaw ang nag-aalaga sa amin.
Ikaw ang nagtatanggol at nagpoprotekta sa amin. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa kamatayan at panlilinlang ng dyablo. Alam ng dyablo ang ating mga kahinaan at sugat at ginagamit niya ang iba para tayo'y panghinaan ng loob. O Diyos ko, Ama, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko ito para sa kanila. At hinihiling ko ang isang espesyal na pagpapahid sa sandaling ito, na ang pagpapahid na ito ay magdala ng kagalingan sa pisikal na katawan, sa kaluluwa, sa lahat ng sugat na mayroon ang taong ito. Aking Ama, O Diyos, magdala ka ng kagalingan at magbukas ng mga pintuan ng trabaho at hanap buhay upang lubos mong pagpalain ang taong ito sa lahat ng aspeto ng kaniyang buhay. O Panginoon Ama, hinihiling po namin ang pinansyal na biyaya. Ilang tao ngayon, O Diyos ko, ang walang trabaho, nahihirapan sa pera at baon sa utang. Jesus, hinihiling ko ngayon para sa mga oportunidad, Ama. Buksan mo ang bagong daan para sa taong ito, Ama. Nagdarasal ako para sa magkasintahang ito na nahihirapan sa kanilang pag-ibig. Nasaktan sila, pinagtaksilan, at madalas ay nakaranas ng emosyonal at pisikal na pang-aabuso. O Diyos ko, Ikaw lang ang nagbibigay ng biyaya at lakas, Panginoon. Para sa mga taong ito na ngayon ay pakiramdam nila'y iniwan sila, na ngayon ay iniisip nilang wala silang halaga dahil sila ay labis na nasaktan. Panginoon Ama, iniunat ko ang kamay ko at hinihiling na pagalingin mo ang lahat ng sugat. Naway bumalik ang kagalakan sa mga pusong ito. Naway magalak ang mga taong ito sa iyong presensya at luwalhatiin ka. Naniniwala akong lilipas din ang yugtong ito. Lilipas ang lahat ng bagay at ang mananatili ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. O Jesus, narito kami upang ipahayag na Ikaw ang aming lahat, minamahal at tagapagligtas. Kahit mag-imbento ng kasinungalingan ang lahat tungkol sa iyo. Jesus, narito kami para ipahayag na Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas, at tanging Ikaw ang karapat-dapat sambahin. Ikaw ang nagtagumpay sa kamatayan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Jesus, iligtas mo kami at ang aking mga kapatid. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Nais naming makasama ka araw-araw simula ngayon, at naway ang kapayapaan ng Panginoon ang pumuno sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat kami. Amen. Purihin ang Diyos.